Ang mga tungkulin nito ay particular na mahalaga para sa kaligtasan ng halaman sa mga hindi kanais-nais kondisyon ng kapaligiran. And dako naman tayo sa uses of plant growth regulators and nursery production. Rooting. Auxins are applied to cutting to stimulate root formation, which is critical for propagation success. Ang rooting daw ay isang application ng auxin sa mga pinagputulan ay isang mahusay na ipinatatag ng teknika ng kabuluhang pagtataas ng tagumpay ng magpaparami sa pamamagitan ng pagtataguyod ng matibay at pagunlad ng mga ugat. Next is controlling shoot growth. Growth retardants like B9 and cyclocel, Bunchi, and Somagic inhibit gibberellin biosynthesis, reducing stem elongation and reducing more compact plants with thicker leaves and darker green color. Ang controlling shoot growth ay paggamit ng mga regulator ng paglaki ng halaman na ito ay mahalaga para sa paggawa ng mga compact dekalidad na mga halaman na angkop para sa mga container, nursery at ornamental horticulture. Enhancing branching. Cytokinins and certain new plant growth regulators like cyclachlide or tiburon are used to promote lateral branching, which is important for reducing well-structured nursery trees, particularly in fruits. Ang enhancing branching daw, ito yung paggamit ng cytokinins at tiburon ay sentro sa modernong production ng punong pananim, lalo na para sa mga prutas. Nakakatulong ang mga plant growth regulator na ito upang makagawa ng mga punong may nais na struktura ng sanga para sa high density concharge, kahit na sa bawat isa ay may tiyak na mga kalamangan at potential ng mga kahinaan na dapat isaalang-alang batay sa uri ng layunin ng production. Next is flowering and bloom control. Some plant growth regulators regulate flowering time and flower retention, helping to synchronize bloom or prevent premature flower drop. Flowering and bloom control is ang plant growth regulator ay mahahalagang kasangkapan para sa pagkontrol ng oras ng pamumulaklak, pagsasabay ng mga pamumulaklak at pagpigil sa maagang pagbagsak ng mga bulaklak. Lahat ng ito ay mahalaga para sa commercial na bulaklakan at horticulture. Last is stress management. Abscisic acid-based plant growth regulators improve drought tolerance by regulating stomatal closure, reducing water needs, and extending plant shelf life. Ang stress management, ang abscisic acid ay nagdadala din ng pagbabago sa iba pang mga tugon ng tagtuyo tulad ng paglago ng ugat at hydraulic conductivity na higit pang nagpapahusay sa kakayahan ng halaman na makatiis ng mga kondisyon na may limitadong tubig. Ang abscisic acid ay based on plant growth regulators ay nagpapabuti sa pagtitiis sa pagtagtuyot sa pamamagitan ng pagkontrol sa pagsasara ng stomata, pagpabawas ng pangangailangan ng tubig at sa gayon ay nagpapahaba ng buhay ng halaman at nagkakataon na makaligtas sa ilalim ng stress. For the last application consideration,
First, plant growth regulator must be applied to appropriate growth stages for maximum effectiveness, often early in plant development before excessive elongation occurs. Application methods include foliar spray and soil drenches, with floral spray being common for bedding plants and breaching use for container growth plants. Uniform application is critical to achieve consistent result across nursery stock. Some plant growth regulators have crop-specific restriction and precaution to avoid phytotoxicity or inheritable effects such as flower abortion or excessive growth propations.